Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Amir from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Tingnan natin iyong March 2 to 8. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat po. Tama na ba ako? Kulang pa pala. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Aris. Magkaiba ang general reading at ang personal reading. Kuhanin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sa iyo. Maaring ito is a vice versa. Ang ganda oh. Uy, 999, lesson learned, kung ano man yan. Okay? Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Marami kayong energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Kung hindi naman nangyari at hindi nag-resonate sa inyo, ibig sabihin hindi nyo energy ang ating nakukuha. Sana yun ay iyong maintindihan. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you. Okay. Unahin natin ang iyong angel number. Tandaan mo, uy, ang ganda oh, baka lucky number mo to. O, di ba? Tama. Diba? Dito si 999. Kailangan mong matuto. And this is to act onto your idea and para magkaroon ka ng alignment sa sarili mo. Yan, baka nakakita ka ng mga ganyang number o maaaring ito isa plate number mo or kung ano man yan sa baka lucky number mo yan. Unahin natin itong si act on your idea. Realistic and practical approach goal. Divine timing, ambition, cooperation, discipline. Kailangan talaga discipline, no? You have the benefit of good fortune. Of course, no? Tama naman. And if you use your wise judgment, you can do anything. In this place, you can reach new heights. You should act on your potential when you see this pattern, since what your plant will grow. What your plant will grow. Kung ano, diba sabi, diba always ko sinasabi sa inyo na kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo, diba? You're about to experience a spectacular accent. Tandaan nyo yun ha, diba? Always ko sinasabi yun, kung ano yung pinula nyo, yun ang inyong aanihin. Alignment, you have the 2, 2, 2, ba kung ano yung 2, 2, 2 na yan? 2 plus 2 is 4, 6, diba? How, ayun na, saan ako? Connection, friendship, romantic relationship, family ties, balance, life choices. Kayo talaga pipili ng ano nyo. And compromise, commitment, and trust. How do you move forward toward your life through calling? Paano nga ba? Diba? Do what makes you happy. Your enthusiasm is what keeps you going. Follow your interests. If it's, ano to? Pikit? At tingnan mga, diba? Hindi ko mabasa. Ano yan? Pikit? O kayo na mag-ano yan ha? By something. Following this route will help you discover your life purpose. Alam mo, sabi nga, the more na nagkakamali tayo sa buhay natin, the more na nakikita natin kung ano talaga yung gusto natin sa buhay The more na nakikita natin kung ano yung dapat natin i-develop, kung ano yung dapat natin i-change, kung ano yung mga dapat nating bigyan pagpapahalaga, yun. Kaya sinasabi rin talaga dito, kailangan talaga natin ng lesson learned, di ba? Di ba? Yun ang mga, kasi, tandaan mo, hindi yung, kung matututo tayo sa mga pinagdaanan natin, hindi yung magandang benefits, yung resulta. Alam mo yun? Hindi yung completion na magaganap sa buhay mo. Tandaan nyo, sabi nga dito, with the alignments, kung ano yung ipupunla mo talaga, yun yung aanihin mo. Ay, dito pala yun, di ba? Kumbaga, what you plant will grow. Tingnan natin, baka related sa iyo to. We have the 10, baka yung mga number mo. Lucky number. 10, 16, 23, and 25. Okay. Sa nakita ko sa iyo dito is may mga commitment ako na nakikita na medyo nahihirapan ka ata, no?
Siguro, when it comes to a commitment to a relationship, commitment when it comes to yourself, sa nakikita ko dito, yan. May mga commitment na maaring na kailangan mong i-structure, ang nakikita ko dito, no? May mga commitment na kailangan mo na be responsible, kumbaga. Siguro may mga commitment talaga ako na nakikita sa'yo na hindi pa totally na-fix or hindi pa siya totally na clear, no, sa nakita ko dito. Kaya handito rin yung situation na maaring yung iba sa inyo ay medyo nahihirapan. Nagkakaranas kayo ng mga stress, may mga either any commitment sa relasyon mo man yan, sa trabaho mo man yan, sa business mo man yan, sa friend mo man yan, any commitment, no? O kaya sa goal mo man yan, sa nakita ko dito. Andi yung mga stress, andi yung mga situation na depletion, andi yung minsan siguro nakakaramdam ka ng kaba o nervyos sa mga bagay o sitwasyon na dinaranas mo ngayon kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, no? And kailangan mo rin kasi dito na you need to commit more to yourself din kasi, no? Kaya nga sabi rin dito, di ba? Ang nakikita ko to, kailangan mo talaga ng alignment. I-act mo yung idea mo na makakagood sa'yo. Kasi tatandaan mo kung ano yung itinanim mo, yun yung magbubunga, di ba? Yun ang sinasabi dito ng mga cards mo with the angel's number, no? Sa nakikita ko dito. Be responsible. May mga delay na magaganap o may mga delay na nagaganap o nangyayari sa buhay mo sa nakikita ko dito. Oo, may mga wish fulfillment ka na gusto mong maganap o mangyari into your life, no? Ang kinakailangan lang dito is paninindigan. No, kailangan mo you need to take, kung desire mo talaga yung sitwasyon na yun, ay kailangan mong mag-action. Huwag ka lang hiling ng hiling. Mahirap man siyang gawin, pero kailangan mong harapin sa nakikita ko dito. Kung kinakailangang magkaroon ka ng transformation when it comes to yourself, is a big yun para sa'yo, no? Para mag-success ka sa buhay, kailangan mong gawin yon. And may mga marireceive ka na information or you will receive some communication from someone or ikaw ang magkipag-communicate, ha? Iba ba vice versa natin sa nakikita ko sa dito. May nakikita ako na I hope walang nagkakaroon ng sakit kasi may disease ako nakikita. Maaring may mga tao na mahina yung kanilang body or may sakit ka, no? O kaya iba naman ay may nakikita ako na pagnanakaw. In what way sa pagnanakaw is hindi ko alam. Siguro kung sa pera man yan o sa relationship man yan, if ever na may third party, ganyan. Kung ano mang pagnanakaw yan, no? Sa nakita ko to, may pagnanakaw ako nakikita. I hope hindi lahat kayo o baka mahulugan kayo ng mga things nyo, no? Mga cellphone, wallet, sana wag naman, 'di ba? Sa nakita ko dito. Ang nakikita ko rin sa dito is mag-ingat ka, there's a danger or ito lang naman is warning lang naman. Maaring hindi ito sa'yo or maaring marireceive mo lang yung information na 'yon, no? May mga biglaang mangyayari, may mga situation na maybe there's an accident, there's a doctor or hospital na kailangan magpapa-check up kasi nga nandito rin si illness or si disease ang nakikita ko dito. And also, andun dito yung sitwasyon na maaring magkakaroon or may tao na nakakonect sa'yo or kakilala mo na magkakaroon ng surgery or hospitalization sa nakikita ko dito. O baka may mga kailangan magpa-check up. Ganyan sa nakita ko dito, no? May mga dinidream kayo sa nakikita ko dito at mayroon kayong mga ini-imagine sa nakikita ko rin. And also, yung iba sa inyo, siguruhan din yung imagination and may inspire ka sa isang sitwasyon na gusto mong ma-achieve o gusto mong maganda yung maging resulta nun. Pero ang sinasabi dito, manindigan ka. If you want talaga yung bagay na yun, kailangan mo manindigan sa nakita ko sa'yo dito. Harapin mo to achieve yung bagay na yon. O kaya naman yung iba dito is kailangan mong magkaroon ng progressing sa mga goals mo, sa sarili mo, sa buhay mo, kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. Sa nakita ko dito. Yung iba sa inyo, may nakita kong matigas ang ulo. No? May mga blockage, obstacle, or handun talaga yung delay, or nakikita ko may mga challenge na dumarating sa buhay mo na kailangan mong lakpasan yon. Ganun. Be responsible talaga. And this is, may mga sitwasyon na you want to structure no?
gusto mo siyang buuin, itayo, i-structure, ganyan. Sa nakikita ko sa'yo may nakikita rin ako dito na enemy. Maaring may taong galit sa'yo o may mga tao na ayaw mo rin. Ganun din naman, vice versa, no? Yan, there's an enemy ako nakikita. Maaring related ka kay Sagittarius, Virgo, Capricorn. Oh, sorry. Handito ka rin kasi, no? Sa nakita ko sa'yo dito is... may mga bagay o situation ako ang nakikita na plano. Ako nakikita sa'yo, may mga plano ka na gusto mong i-move forward sa nakikita ko dito. At gusto mong maging parang something perfect, yung bagay na yon, yung sitwasyon na yon, sa nakita ko. Pero ang nakita ko dito is, maaring kung ano mang sitwasyon niya, relationship man yan, goals mo man yan sa trabaho or anything, sa nakita ko dito, mahalaga sa'yo yung bagay na yon, or hindi yung sitwasyon na gusto mong gusto mong malaman yung katotohanan. Parang you want to be perfect doon sa sitwasyon na yun. Kaso, ang nakikita ko, without action. Kasi ang nakikita ko dito sa'yo, nagkakaroon ka ng negative thought. No? May mga bagay o sitwasyon ako na nakikita sa'yo na natatrap ka, nai-stuck ka. Nagkakaroon ka ng self-imprisonment o nagkakaroon ka ng victim mentality when it comes sa sarili mo. Kung ano mang goal mo yun, kung ano mga gusto mong i-move forward na yun, no? Sa nakikita ko sa iyo. Kung anong goal man yan, sa nakita ko. Yun ang nakikita ko sa iyo. Maaring nahihirapan ka pa kasi hindi mo alam paano, or maaring tinitink mo pa siya kung paano mo siya ano ba to? Masusolusyonan or paano mo magsasucess. Lumalabas talaga dito, yung sa taas. Sa nakita ko. May nagkakaroon talaga ng blockage sa iyo. Sa nakita ko dito. No? Para may mga hinihintay ka, sa nakita ko to, para may hinihintay ka na isang situation sa buhay mo na you want to receive or gusto mong ma-achieve yun. Sa nakita ko dito. Tingnan nga natin. Yung iba sa inyo naman ay maring may tutulungan ka o may susuportahan ka or may tao na hihingi sa'yo ng suporta or tulong, no? Sa nakita ko ito na related ang business, trabaho, pagkakaperahan, or money, o trabaho man yan. Parang gano'n. Parang may pag-uusap ako na nakita ng gano'n. Na maaaring may susuportahan ka, o kaya may ipapasok ka, o kaya may bibigyan ka ng pera, o tutulungan, mga ganyan. Sa nakikita ko dito, no? Yun. Iba sa inyo is moving forward sa isang pagkakaperahan, no? O kaya bagong work, o kaya pagkakaperahan mo yan, bagong business man yan, kung ano man yan, sa nakita ko dito. Maaring may susuporta ka o tutulungan mo siya when it comes to pagkakakitaan. Yun na nakikita ko. Tingnan natin. Oh. Sorry Gulat ako Ay, pareho. 6-6 okay. O, tatlo yung 6 mo. 1, 2, 3. Congrats. Kung ano may yung 6. Yung 6 na yun kasi is is you need to keep moving to reach your goal. Sa nakita ko dito. No? And also, 6, 6, 6, 18 kasi may mga bagay o sitwasyon sa buhay mo na kailangan mong ayusin, kailangan mong i-end, no? And kailangan mong i-accomplish yung bagay na yon. Pero with the 8 and the 19 kasi is kailangan mo mag-action which comes doon. Kumbaga, wag kang huminto para ma-fulfill mo yung bagay na yon o ma-achieve mo yung bagay na yon, no? Kaya you need to keep fighting, kumbaga, dun sa bagay, no? And then, sa nakita ko sa'yo dito, is, nagkakaroon ng, when it comes to a money, no? Siguro, dito talaga yung when it comes to a money, medyo,
medya, na hindi siya nag-overflow, no? Kung ibig sabihin is hindi nagiging maganda yung resulta when it comes to your money. Maaring ito is palabas, maaring kasi dahil sa may mga pinagkakagastusan ka, related ang iyong family, o kaya may mga tinutulungan ka, o may mga, o basta lahat ng pera mo, parang lumalabas kasi yung pera mo. No, nagkakaroon ng drain when it comes to your money sa nakita ko dito. And also, when it comes to a relationship din, sa nakita ko, sa relationship mo man yan o sa family mo man yan, ang nakikita ko dito is medyo may sadness. Ako nakita, nagkakaroon ng bad news, may bad news ako nakita, nagkakaroon ng mga negativity sa iba sa inyo, or hando na talaga yung situation na there's a frustration ako na nakikita with is come sa parte ng buhay mo, sa kung saan mga aspeto yan. No? And then also, nakita ko ito is iba is nagkakaroon ng nag-isolate, and then may mga unfulfillment situation ako na nakikita sa'yo, na ginagawan mo naman ng paraan, ginagawa mo naman na balansihin yung bagay na yun, pero medyo hirap ka ata, no? Sa nakikita ko dito. Kailangan mo mag-focus doon to fulfill, no? Kung ano man yung nakikita ko doon, sana ma-fulfill yun. Tsaka may nakikita ako dito, teka lang. May nakikita ako dito na may pulis. May nakikita akong tao, hindi. Merong, parang may isang bagay, hindi ko alam kung ikaw ayoko kasi magsalitain na, mamaya sabihin nyo, hindi naman ako yan ate, vice versa, di ba? Meron ako nakikita dito ang tao na hindi siya kontento sa meron siya ngayon. Yun ang nakita ko. Halimbawa, meron akong boyfriend. May boyfriend ka ba, ate? Hindi, wala. I don't need. Halimbawa, meron akong boyfriend. Tapos, yung boyfriend ko, kumbaga kami, pero hindi siya kontento sa akin. Gusto niya pa ng iba. Ganyan. O halimbawa, meron akong pamilya, mag-asawa kami. Tapos, yung asawa ko na yun, parang siguro may hinahanap siya na wala sa akin, hindi siya kontento, na isa lang yung gusto niya. Yung mga ganun. So, nakita ko ito. And also, meron ako dito nakikita na tao na wala ng pagmamahal. Actually, no? Kumbaga, wala na yung love. Ganyan. Kumbaga, nahandun talaga yung frustration. Or, handun talaga na nagkaroon ng negative, no? Na drain. Kumbaga, na negative. May tao din dito na disconnected na sa'yo. Ang nakikita ko sa'yo, ganyan. Yung sa iba naman sa inyo, when it comes sa, halimbawa, meron kayong business, diba? Kaso, yung business na yun, kasi gusto mo pa mag-explore kasi gusto mo pa talaga, kumbaga, hindi pa ganun kasapat kasi yung pera na pumapasok sa'yo. Kaya gusto mo pa mag-explore to growth, ganyan. Kaya nakikita ko sa'yo, maaring ganun ang gagawin mo sa nakita ko dito. Kumbaga, hindi ka pa kontento doon sa meron ka sa ngayon. Kaya gusto mo pa mag-explore. Kung sa pera yung okay lang, no? Kung mag-explore ka. Pero kung sa love life yun, kung mag-explore ka na mag-explore, mukhang hindi naman ata good, no? Tingnan natin. Uy, devil! Nakita mo ba yan? Okay. Sa nakita ko sa'yo dito, may mga sitwasyon sa aspeto ng buhay mo na medyo stuck. Ako na nakikita sa'yo, no? Handun na parang hindi ko alam kung may mga bagay ka na hindi ka kumikilos o wala ka lang talagang magawa sa ngayon, o maybe handito yung takot, no? Na maaaring may nararamdaman kang takot to explore o go o i-forward yung plano mo. Sa nakikita ko dito, kung anumang plano yan, no? Kaya ang nakikita ko sa'yo is medyo stuck yun. Kasi hindi ko nakikita na nagbibigay ka ng effort doon sa bagay na yun, no? Kung sa relasyon man yan, o sa business man yan, o stability man yan, sa nakikita ko dito. And then also, or maybe, ka lang talaga, natatakot ka lang to change. Halimbawa, yung mga ganun, natatakot na mag-change. Magbibigay ako ng example, sa another example. Halimbawa, gusto kong umalis sa trabaho ko. Diba? Pero hindi ko ma-enjoy yung trabaho ko kasi sanay na ako sa trabaho ko. Sanay na ako sa pinagtatrabahuhan ko.
Kaya ang nakita ko, wala akong magawa, kundi mag-stay ako dun. Pero gusto ko mag-explore sa sarili ko. Kumbaga, kaso hindi ko magawa. Natatakot ako. Diba? Nagkakaroon ako ng negativity thinking. Diba? Yun ang example lang yun. Ipasok nyo yun sa relationship. Ganyan. Sa nakita ko sa dito. And also, sa nakikita ko sa iba sa inyo ay may tao dito na maaaring hindi siya hindi siya, halimbawa you want to commit to something o to someone, pero yung tao na to hindi siya willing to commit sa'yo. So nakita ko dito. Hando kasi sa hando yung nag-choose siya ng kanyang plano o nag-action na siya to explore yung sarili niya. Tapos pinili niya yung daan niya. Sa nakita ko dito. Sa iba, ganun na. Kuhanin mo lang baka vice versa tayo. Yun na nakikita ko. And also, may nakikita rin ako dito na hindi ko alam kung anong related sa inyo. Parang may tao dito, maaring magulang mo, ikaw, or someone in your life na medyo may problema ata sa dental clinic. No? Baka medyo may kailangan magpa-dental, ganyan. Baka may mga nabubulok na, or mayroong kamag-anak ka o family member mo na kailangan magpa-dental. Okay. Oh, okay. Sa nakita ko sa'yo dito, may tao na gusto makipag-usap or vice versa tayo. May tao na gusto makipag-usap, gusto niyang makipagbate or gusto niyang magkaroon uli ng harmony o pagkakaisa sa inyong dalawa. Halimbawa, meron kang nakaaway o hindi kayo nagkaintindihan ng mga kapatid mo, ng karelasyon mo. Dalawa yung tao na nakikita ko sa iyo, Arisa. Siguro iba dito may third party. 2 person kasi nakita ko. Ang nakikita ko dito is kung may mga nakaaway kayo, itong tao na to is gusto niyang magkaroon kayo ng pagsasaayos or gusto niyang magkaroon ng harmony o pagkakaisang muli, sa nakita ko dito. Pero, ang nakikita ko kasi, if ever na ikaw is gusto mo makipag-ayos dito sa tao na to or vice versa tayo, ang nakikita ko sa kanya is more focusing na siya sa sarili niya. Kumbaga, hindi yung pagkakaroon niya ng contentment sa sarili niya. Kasi hindi na rin yung nag-move on siya. And then, ang nakita ko nito, kung makikipag-ayos ka sa kanya, meron siyang guard kumbaga nagkaroon siya ng ginard niya yung sarili niya dito sa nakikita ko dito. Kasi, it's more on like na niya ng peaceful, ganyan, peaceful mind, gusto na niya ng peaceful situation, ganyan. Yun na nakikita ko. And then also, maaring may tao rin, kuhanin mo lang sa iwa, may tao dito na maaring ikaw or vice versa is may kakausapin ka at gusto niya ng renewal sa'yo or pagkakasundo or pagkakaisa sa'yo sa nakita ko. Gusto niya magkaroon ng pagsasaayos. Kumbaga, masolusyonan yung mga pinagdadaanan yung sitwasyon dito sa nakikita ko. Or yung tao na to is naghihintay, no? Naghihintay siya to fix tong sitwasyon na to sa nakikita ko dito. Yung iba naman sa inyo is maaring may mga inalis na kayo sa buhay nyo sa nakita ko dito. Maaring nagkaroon or magkakaroon na ng transformation sa buhay mo. Kung maganahan dito ka na sa cleansing when it comes to yourself, no? Magki-cleanse ka na, mag-move on ka, may ile-let go ka sa nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko sa iba Kumbaga, may aalisin ka, you starting a new beginning into your life sa nakita ko dito. Mayroong isang cycle ng buhay mo na i-end mo. Sa iba sa inyo may cycle ako ng buhay mo na i-end mo daw dito. Pinag-iisipan mo siya na i-end sa nakita ko dito. Or aayusin, i-end or aayusin, para may aayusin or i-end something. Yan.
isa sa ayos or magkakaroon ka ng mga pagbabago, no, sa iba't ibang aspeto ng buhay mo. So, nakita ko dito. And then, iba sa inyo is may nakikita akong paglipat. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng paglipat sa'yo. Siguro, lilipat ka ng trabaho, lilipat ka ng lugar, lilipat ka ng pwesto, diba? May paglipat ako nakikita sa'yo. Ganun. May mangyaring pagbabago. Yun na nakikita ko. Tingnan natin ang next mo. Okay. Ay. Kailangan may nakita kasi ako eh. Okay. Hala. Kahit kinuha ko, ganun pa rin. Bakit parang may option ka, Aries? Okay. Sa nakikita ko sa'yo, you want to start a new beginning into your life. Kaso, or may gusto ka nang tapusin sa buhay mo, ang nakikita ko sa'yo, something ending. May desisyon ka, may gagawin ka daw isang desisyon. I-clear ko ha, may gagawin ka isang desisyon sa buhay mo, sa nakikita ko dito, pero ang nakikita ko sa'yo, medyo nahihirapan ka magdesisyon. Medyo nagkakaroon ka ng depression or you're feeling lost, nakaka-hopeless ka, hindi yung thinking of the negativity doon sa sitwasyon na yun, hindi yung sitwasyon na nagkakaroon ka talaga ng choices when it comes to a decision making, no? Kumaga, dito yung sitwasyon na maaring nahandun yung takot mo na harapin yung bagay na yun o desisyon na yung sitwasyon na yun. Sa nakita ko ito, para may gusto ka kasing i-end pero hindi mo ma-end or gusto mong maayos or hindi ko nakikita yung pagsasaayos dito. Nadi-disappoint ka o nagkakaroon ka ng disappointment when it comes to sa mga bagay na yun o sitwasyon na yun sa nakikita ko dito. Ang sinasabi ito, you need to face a difficult decision into your life. No? Use your mind and intellect. If you want to crossroad or you need to decide, kailangan mong harapin yun. Kung ano man yung maging resulta nun sa nakikita ko sa'yo dito. Kasi ang tingin ko sa'yo parang you're in a situation of a dark situation sa nakita ko dito. Maaring ikaw rin kasi the choices, sabi nga dito, the choices is always available is na sa'yo. No? Kung ano man yung sitwasyon na to. Sabi nga dito, di ba, what you plant will grow. Di ba? Yun ang sinasabi naman. Kung ano talaga yung itatanim mo, yun yung tutubo. Di ba? Kaya dito rin si 999, the lesson learned. And yun nga, ang sinasabi dito is, medyo hindi ko pa nakikita yung pagbabago na yun. No? Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. Ang ano dito is you need to let go or you need to walk away or to withdraw something into your life or try another path if you want, no? Sa nakikita ko dito, kaysa naman sa na-stress ka, kailangan mo talaga na harapin yung decision na yun sa nakita ko. Kasi iba sa inyo parang nag-waiting option kayo. Parang, alin kaya dito, sa kaliwa ba ako o sa kanan, ganyan. Parang nahadun kasi situation that with the two path, two path or two choices ako nakikita sa'yo na hindi mo madesisyonan. No? Follow your heart in a good way. Yun. Ay. Huwag ka lang mag-wait na mag-wait. Kung wala kang gagawing action, hindi mangyari yun. Diba? Okay. May dalawa kang 8. So, nakita ko sa'yo dito, okay, medyo yung mga decision making mo, so nakita ko dito, ang bagal. Ang bagal mong i-forward, maaari may mga decision making or plano na nagiging mabagal para sa'yo, no? So, nakita ko dito. Maaring may mga situation na meron ka na noon pa man, kuhanin mo lang sa'yo, na meron ka na noon pa man na gusto mo pang ma-develop yun. Ganun. Para may gusto kang bagay na sitwasyon sa buhay mo na gusto mong i-develop, gusto mong mag-perfect, or gusto mong masterin, o gusto mong gusto mong bigyan ng effort and hard work yung bagay na yun, o sitwasyon na yun, no? Sa nakita ko dito. Gusto mong maging maganda yung resulta, kumbaga. No?
Yun ang nakita ko. Kaso, ang nakita ko sa'yo is, ang slow. Slow. Okay lang naman. No, okay lang naman. Slowly but surely, sabi nga nila, di ba? Slowly but surely, but kailangan magkaroon ng development. Hindi mo kailangan mag-jumping like a kangaroo. No? Basta, as long as magkakaroon ng development, it's good. No? Pero, kailangan yun. Kailangan din dito na mag-move ka talaga, mag-action ka talaga dito. Continue ka lang sa direction to find your goals sa nakita ko dito. Kailangan meron kang clear path or meron kang positive destination sa nakita ko dito. No, kailangan dito is an action. No, bigay ka ng, kailangan mo ng gaining momentum dito sa bagay na to o sitwasyon na to para ma-achieve mo yun, sitwasyon na yun. Yun. Siguro iba sa inyo, you're thinking for a travel. Kung nakikita, maaaring may mga lakad ka o may mga decision making ka na gusto mong gawin, na umalis o lakad o traveling man yan sa nakita ko dito. No? Maaaring may mga pinag-iisipan ka na ganun. Yun. Arigato namaste, God bless.